sinasabi po ni Senator Cheese Escudero na wala naman walang ginagawa. Sabi niya, right now, nag-uumpisa na rin po sila. In fact, nanawagan na rin siya sa Congress na mag-umpisa na rin kayo dahil pag tayo nag-umpisa, baka humingi kayo ng extension dahil hindi kayo preparado. Kami nagpe-prepara na. Sa tingin niyo ba ang Senado, with your knowledge, have they started preparing aside from the physical aspect, no, yung pagche-check ng mga mesa na baka nabukbuk na, yung naghahanap ng supplier para sa mga robes ninyo? Si SP, si Senate President, pagpakinggan mo siya sa mga interviews niya, he is already well prepared. Okay. Halata ko naman, well prepared na siya. Mga precedent, historical events, rules, rulings, alam na niya. So he's well prepared, si SP. Pero hindi naman sinabi ng Constitution sa amin na pag-file ng impeachment, maghanda na kayo sa personal ninyo. Hindi. Ang sinabi ng Constitution, trial in the Senate shall forthwith proceed. Yun naman ang gusto ko mag-comply kami doon sa utos ng Constitution na yun. Ganun ang pagkasulat. Di naman sinabi doon na pagka-file ng Senate impeachment, pag-file ng impeachment sa Senado, maghanda na kayo ng kanya-kanya. Maghanda na kayo ng opisina ninyo, ihanda na ninyo yung mga staff ninyo. Ano na yun, common sense na yun. Maganda na kami. Pero ang sinabi ng Constitution, trial in the Senate. Sa Tagalog, sa Filipino version pa nga yan, isunod agad ang paglilitis sa Senado. Isunod agad. Okay. So, ang isa pang pag-iisipan natin dyan is like, kung babalikin natin historically yung nangyaring impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona, who was impeached. Ito ang timeline. Impeached December 12, 2011. Ang impeachment trial niya began January 16. Convicted siya May 29. So mga 4.5 months. So kapag kunwari, matuloy nga na maumpisahan yung impeachment trial, at nga, here we are, February 24, tapos ang term ng 19th Congress hanggang June 30, anong mangyayari kapag nasunod nga yung forthwith na yan? What happens kapag hindi naman natapos? Mamanahin ng members ng Senate of the 20th Congress. Kasi actually one Senate lang yan, tuloy-tuloy lang yan. Nagbago lang, nag-retire lang yung ibang members ng Senate. So parang ano lang yan, parang Division of the Court of Appeals. May kaso yung Division of the Court of Appeals. Nag-retire na yung isang justice o dalawang justice, meron na bagong na-appoint, tuloy-tuloy pa rin yung kaso. It's the same analogy. So, Senator Coco, may binanggit rin po si Senate President Cheese na sabi niya he's going to hire a private law firm to help. Anong klaseng help po ang nakikita po niya sa isang law firm, sa pagkukuha ng isang law firm? Isn't this, the impeachment trial, isn't it a political exercise? So why do you have to hire a private law firm to help the Senate out? Actually, it's a legal procedure, and it's supposed to be legal. But then the Constitution gave the decision-making power to non-judicially trained people. These are people elected to the Senate, so politicians. So that's why ang ending nga nito, kaya sinasabi natin, political process in the decision-making. Kasi the decision makers are politicians. Okay. Pero yung process na ito should look like a court process. Even yung orderly presentation ng evidence, gagamitin namin dyan rules of court. So, meron namang may tulong ang advice ng mga law firm or lawyers na bihasa exposed sa trial practice and court procedure. And I believe lahat ng mga senator, especially yung mga non-lawyers, most likely they will now hire additional consultants or change some of their consultants into and then hire and then top practicing lawyers para matulungan sila sa whether the evidence being presented is
admissible or not. Tapos ending, sir, anong weight ang ibibigay mo rito? Kapani-paniwala ba ito or na-impeach ba na-impeach ibang meaning na ibig sabihin na nawala yung value nung ebidensya kasi may mas malakas pala na counter evidence. Yun. So may tulong po yung makakatulong po yung pag-hire ng mga lawyers to advise the senator judges. Okay. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.